In this age of social media and digital information, how do you distinguish responsible journalism from fake news or misinformation? Thank you so much, ma'am. Kami, ma'am, sa Magduma Radio, no, kami ganimuon ginamo nga ang social media, malikayan ginamo ang fake news. Tungod karon sa bago mapamaagin po sa pagpasapot sa balita, rason nga kami po mismo, nahimo mi og mga resourceful po nga mga ginasabot ng mga balita sa social media. Thank you so much. How can an individual use their voice responsibly while still standing up for truth and justice? Isip ko sa ka-journalism, kami matingog o tinuod na impormasyon sa publiko, labi na karon na daghan kay mga fake news. Kinahanglan i-verify gid nato ang atong mga balita no sa publiko, sa mga katawhan aron na makuyana isugpo ang mga misinformation na mga balita. Walang to, daghang salamat. Okay. Pwede po next question, please. Okay. So, artificial intelligence, including social media, o ang mga new development for informing people, social media, technology, artificial intelligence, do you think nakatabang siya or naka-harm siya sa itong press freedom? Yeah, can you share your thoughts about that? Thank you for the question, sir. Yes, I think na naka-help usab ang kanang mga social media no sa ato sa mga tawhan din sa dakbayan sa Cagayan de Oro. So although dili tanan kay tungod kay do naman kita isip ko sa media, do na kita fact check kay basin o ang ilahang spread nila sa social media is fake news. So kinahanglan kita mangutana kita sa mga CDRMO or sa mga nahingtungdan niini aron nga ato ang makita o ato ang ma-check nato kung tinuod ba gyud ang ilahang mga balita nga gina-spread sa social media. Pero isip na kita sa radio, so mas okay, mas dunay kredibilidad ang radio no tungod kay dugay na kayo ang pag-broadcast nato sa radio station hangtod sukad pa sa una hangtod karon. And maura ka na ako historian. Thank you so much. So if you could send one strong message to the journalists and to the people of Cagayan de Oro this 44th Press Freedom Week celebration, what would it be? Good evening, ladies and gentlemen. If I would maghatag ko og strong na message para sa karon ng 44th Press Freedom Week, as a journalist nga Gen Z nga journalist nga nisulod sa media, I would like to influence them nga musulod ug dili sila mahadlok. Kay ang uban manggod sa ilaha pag musulod sila sa media, isa nila ang una is delikado ang ilahang kinabuhi. At risk ang ilahang kinabuhi. Dali ra sila maradta and all nga unsa pay risk sa ilahang kinabuhi. Pero standing here in front of you, kabalo ko nga dunay pay mga journalist nga gusto musulod no nga bago pa sila nang graduate. Ako lang yung maingon sa ilaha is take the risk sa ilahang pagka-media, sa ilahang may mo sila nga media professional in the future kung gusto magayag sila musunod. Kay ang isa ka journalist, wala magilaing kumuutinguha ang ilahang gusto ipabot kung dili ang kamatuoran na lamang ang pagserbisyo sa ito ang katawhan. Danan salamat po kayo. My question is all about AI. So with the rise of artificial intelligence in digital media, what do you think is the biggest challenge facing journalists today, and how should they respond to it? So AI or artificial intelligence is both a double-edged sword. So for its risks on journalism, first is it can alter photos and also informations. It can alter photos and informations. And one way we can combat is through fact-checking, and also journalists and reporters on the global stage should have seminars and mga kalihukan nga makatabang sa mga journalist na ma-differentiate nila kung unsa ang gawa sa AI
ug unsa ang mga dili gawa sa AI. Ug as journalists ourselves, we are the wellspring of democracy, and through sharing information and news that are factual, we can protect the journalists. And free press is equals to free people, so we should protect democracy and journalism. Thank you. My question is actually more on leaning towards digitalization. In this era of social media and digital platforms, what do you think is the role of the young people in shaping press freedom? Again, in this generation of digitalization, social media, and artificial intelligence, what do you think is the role of our young people in shaping press freedom for the future? Maraming salamat sir sa imong question. Para sa kanako ang kabatanunan, dapat karon is dapat nila i-check sa first kung sakto ba ang information nga ilang nahatag, labi na sa social media kay tungod number one ang social media mo among spread mo pinaka number one na maka-spread sa news. So dapat ang atong kabatanunan karon dapat i-check sa nila first kung sakto ba ang information para dili ta maka-create of misinformation sa ato ang katilimbalan. Salamat.